So ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol po sa tinatawag na fibromyalgia. Alam mo yung tawag na fibromyalgia kamakailan lang naman yan, no? Dati ang tawag dyan ay soft tissue rheumatism o kaya pwedeng non-articular rheumatism. Sa salitang non-articular ay walang kinalaman dun sa mga butong na igagalaw-galaw natin. So pag ako'y nagbigay ng mga lecture sa pasyente ko, sabi ko, alam niyo po ba ang difference ng rheuma at saka arthritis? Yung rheuma, ang masakit, yung mga kalamnan, yung litid, yung ugat. Pero pag sinabi nating arthritis, ang masakit, yung butong nagduktong. So yung butong naigagalaw, yung daliri, yung ating wrist na tinatawag o pulsuhan, siko, pwedeng balikat, buto sa likod, yan, arthritis yan. Pero kung ang sumasakit yung kalamnan, halimbawa, braso mismo masakit, hita, o kaya puwet, o kaya yung muscle mo sa likod na hindi naman naigagalaw, ay kadalasan ang tawag natin dyan, rheumatism o rheuma. So, rheumatism, non-articular rheumatism, fibromyalgia, o kaya minsan ang tawag dyan, fibrositis. So, minsan ang dami-daming tawag, pero isa lang naman ang ibig sabihin. So, itong mga binanggit ko, tandaan niyo po, may kinalaman po ang fibromyalgia. Yung salita pa lang, fibro, diba? Hibla, diba? Myalgia, yung muscle o kalamnan. Pag sinabi mong dia sa dulo, ibig sabihin, makirot, masakit. Kaya nga, yan na pumapasok yung masakit ang laman ko, Dok, anong gagawin ko? Lalagyan ko ba ng warm compress? Lalagyan ko ba ng cold compress? Kadalasan, pag matagal na yung sakit, warm compress ang nilalagay para ma-relax yung muscle. Kasi ang isang pwedeng maramdaman na isang tao may rheumatism, o kaya fibromyalgia, o kaya non-articular rheumatism, o kaya fibrositis, ay yung stiffness na tinatawag. Stiffness. Stiff. Matigas. So, ibig sabihin, yung kalamnan nyo ay nagkakaroon ng paninigas. Parang pinupulikat. Dapat tandaan nyo rin na ang ating laman, ang ating muscle, sa mga pagitan yan, ay may dumadaan na mga nerve, dumadaan na ugat kung saan dumadalo ang dugo, o kaya may mga litid, kasi sa Tagalog ang tawag litid, pero sa medisina, meron tayong tinatawag na ligaments, at may tinatawag tayong tendon. Ano bang importance ng ligaments sa tendon? Ang ligaments at tendon ay tumutulong para maikilos natin yung ating buto, para maigalaw natin. Yan na nagbibigay ng koneksyon ng pagkadikit ng muscle dun sa ating buto. So kung meron tayong mga problema sa litid o kaya sa tendons or ligaments na tinatawag, nandyan na yung hindi nyo naikikilos o kaya masakit yung area na naapektuhan. Minsan pakiramdam nyo nangihina, minsan naman nangangalay. Parte po yan ng tinatawag na fibromyalgia o kaya tinatawag na rheuma o rheumatism. So ano yung mga unang mapapansin? Kadalasan yung stiffness mas grabe paggising sa umaga. Kaya may marinig ako mga pasyente, Dok, paggising ko sa umaga, halos hindi ko na may galaw tong binti ko o kaya parang walang kalakas-lakas. Pero once na naikilos-kilos na yan, paggising sa umaga, mag-unat-unat ka, konting exercise dyan, stretching, maya-maya, ayos na. So, ibig sabihin, minor pa yung problema. Dahil sa mga matitinding kondisyon, maski ano pong gawin ng pasyente, talagang tuloy-tuloy na po yung kirot, o tuloy-tuloy yung panghihina, o yung tinatawag na paninigas ng kalamnan. So, ano pa mapapansin ng pasyente? Bukod doon sa paninigas ng kalamnan, nandyan na mag-umpisa na sila magkaroon ng problema sa pagtulog. Hirap matulog. Maaaring ang isa sa dahilan ay dahil sa kirot. Pero may mga pasyente na hindi naman ganun katindi ang sakit, pero hindi rin makatulog. Na pag minalas-malas naman at nagpunta sa doktor, maaaring bigyan kayo ng mga antihistamine, na sabihin na yan ay pampaantok, pero masama din naman po yun. O kaya bigyan ka naman ng tranquilizer o sedative na pampatulog. So mahalaga na intindihin natin itong problema na to, dahil pag umpisa pa lang, baka may magawa pa yung doktor. Yung mga pamamanhid, yung mga sakit ng kalamnan, yung paghina ng memorya. Maisip nyo ba? Rayuma, magkaroon ka ng paghina ng memorya at hindi ka makakonsentrate.
maaaring may ugnay natin po dun sa sakit mismo na dulot ng problema na ito. Nandyan na yung sumasakit palagi ang ulo, nagkakaroon ng migraine, at ang pinakamatindi sa lahat ay pag pumasok na yung tinatawag na severe stress at depression. Kaya may mga senior citizen na depressed, malungkutin, na ang dahilan pala ay dahil sa rheumatism. Isipin nyo, napakalawak pala nitong sakit na ito. Kadalasan, pag nagkaroon ng mga pain, ang unang sumasakit kadalasan yung bandang leeg o kaya yung bandang balikat. At pag malala na po yung kondisyon, nagkakaroon din ng panunuyo ng kanyang mata o yung tawag natin dry eyes. Pag nagkaroon kayo ng panunuyo na mata, palaging makati po yan, mahapdi, pakiramdam nyo may buhangin, pero ito pala ay dahil sa panunuyo ng mata. So, maaaring mag-advise ng doktor ng mga pamata o yung mga tinatawag natin natural tears or artificial tears, kung saan papatakan nyo kada 4 na oras na maaaring makatulong na manumbalik na mamasa-masa yung mata at maiwasan po yung mga sinabi ko kanina. Isa pang maaaring mapansin ng isang pasyenteng may rheumatism, mas sensitive na po sila sa malamig na panahon. Pag malamig po ang panahon, mas naninigas po ang kalamnan, mas nangihina ang pasyente, at nagiging sensitive din sila sa particular na pagkain. Pwede pong pagkain, pwedeng gamot, pwedeng inumin, o kaya madali sila magkaroon ng allergic reaction. Once na pumasok na po itong mga binanggit ko, nandyan na yung madaling mairita yung pasyente, kaya maraming pasyenteng mainit ang ulo. Kung masakit ang kalamnan, natural. Sino ba naman tao na masama ang pakiramdam na masayahin pa? Plastic na siguro yun. Siyempre, sama-sama ng pakiramdam mo, minsan, maski na konting ngiti, hindi mo magawa. Ngayon, pag minalas-malas po tayo, yung talagang matindi na yung problema, bukod sa lahat ng mga sinabi ko, nagkaroon ka ng anxiety, minsan dyan na nag-umpisa, na hinang-hina ka, wala kang kalakas-lakas at palagi ka na lang nasa bahay, ayaw mong kumilos, kaya maraming senior citizen na nasa bahay lang palagi, ayaw kumilos. Bakit ayaw kumilos? Kasi masakit pag kumikilos. At dahil naman sa hindi nila pagkilos, unti-unting humihina lalo ang kanilang mga muscle at nagkakaroon ng tinatawag na muscle wasting, kung saan lumiliit ang muscle. Kaya marami tayong makikita mga pasyente, halimbawa na lang, yung mga nagkaroon ng stroke, napinsala ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Yung kanyang kamay, hindi niya may galaw masyado, ang kanyang paa, hita, binti ay walang lakas. Dahil sa palagi nasa bahay at hindi naman nagpa-physical therapy, mapapansin niyo po na unti-unting lumiliit ang kanyang muscle. Hanggang sa hindi na may kilos lalo, hanggang sa hindi na may taas ang kanyang binti dahil wala ng halos muscle ang isang pasyenteng hindi nagkikikilos. So lahat po itong mga binabanggit ko ay akala natin simpleng rayuma. Ay ano bang kadalasan ginagawa ng pasyenteng may masakit na kalamnan? Aba, kung anong mapanood natin sa TV na commercial na makakaalis na mga sakit-sakit, iniinom. Natural po yun na naghahanap ng solusyon ang isang pasyente. Kung ang isang pasyente may ubo, natural. Nakita niya sa TV commercial, may gamot sa ubo, matry nga ito. Natural, masakit ang kalamnan ko. Matry nga natin ito, baka pampaalis ng kirot. Ngunit, ang problema, yun na walang kagalingan. Maari yung mga gamot na iniinom ay temporarily makabawas sa kirot, makabawas sa sakit. Pero hindi po yun ang pinakasolusyon. So, ang mahalaga dyan ay yung regular exercise. Ang regular na exercise ay hindi naman sinasabing tumakbo, magbuhat ng mabigat, kundi sundin kung ano yung nararapat sa inyo, base na rin po sa inyong edad at kondisyon. Siyempre, inaalam din natin kung ano pang ibang sakit ng pasyente para malimitahan natin ang exercise na bagay lang sa kanyang medical condition. Pero pag ang sakit po ay umabot ng 3 buwan at paulit-ulit sa loob ng 3 buwan, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, masakit po ang inyong kalamnan, walang duda baka ito ay kumpirmadong fibromyalgia. Kasi meron po mga tao na sumasakit ang kalamnan dahil nagbuhat ng mabigat. Halimbawa, hindi kayo sanay magbuhat. Medyo na pag-grocery ka ng mga 3 kilong bigas, binuhat mo at ang bahay mo, pagpalagay natin may kalayuan, binitbit nyo, the following day maaaring masakit po yung balikat o kalamnan nyo, pero meron pong dahilan.
Pero kung wala po kayong ginagawa at sumasakit na lang bigla na wala kayong ginagawa, mas delikado po yan. Halimbawa, meron pong nakikinig ngayon na first time nag-exercise, nag-sit-ups, dahil kailangan niya rin palitin ang kanyang bilbil. Natural, sumasakit ang kalamnan mo. Sumasakit ang tiyan mo dahil dun sa sakit ng muscle na dulot ng exercise. At normal lang po yan. Ang masama kung wala kang ginagawa at pakiramdam mo, naninigas ang tiyan mo, naninigas ang binti mo, hindi ka naman tumakbo, yun ang masama. So, exercise is very important. Ngayon, kung meron pong nakikinig ngayon na halos umabot na po ng 3 buwan, na paulit-ulit po yung kanyang kondisyon, araw-araw na lang masakit, ang una niyong gawin ay pumunta sa rheumatologist. Rheumatologist. Galing sa salitang rheumatism. Rheumatologist. Ito po yung mga doktor na espesyalista sa buto, sa laman, sa litid, at mga tinatawag nating tendon and ligaments. Maaring humingi ng mga laboratory test para makumpirma kung ano itong problema na ito. At pag nalaman yon ay maaaring magbigay ng mga advice na pwede pong mabawasan o mapigilan ang paglala ng kondisyon. Pero tandaan niyo po, once na kayo po ay may rheumatism, once na kayo po ay may fibromyalgia, habang buhay po, dala niyo na po yan. Ang layunin ng doktor ay maibsan ang sakit, ang layunin ng doktor, mapabagal ang paglala ng kondisyon. Kaso may mga pasyente po na nagkataon may rheumatism na, may arthritis pa. Ayan ang mabigat na problema, lalo na pag nagkakaedad. Ang pagkakaroon ng osteoarthritis ay masasabi kong 9 sa 10 na ang edad 60 years old and above ay meron pong osteoarthritis. Yan po yung uri ng arthritis na may kinalaman sa edad, kung saan napudpud po ang cartilage. At hindi po maiwasan yan. Lahat ng tao tatanda, maaring pumanaw sa mundo ng walang alta presyon. Tatanda na walang diabetes, pero walang tatanda na walang arthritis. Bagamat sasabihin ng iba, Doc, hindi naman ako nakakaramdam ng sakit ng tuhod, sakit ng daliri o balakang. Tama po yun. Kasi po, pag dumating na po yung sumasakit na, ibig sabihin talaga niya na pinsala ka na ng pagkapudpod ng cartilage. Pero napupudpod na po yan. Lalo na kung bata-bata pa kayo, ang trabaho nyo, halimbawa, nagbubuhat ng mabigat. O kaya kayo po ay track and field runner. O kaya mahilig kayo mag-jogging nung bata kayo. Abay, maganda rin yan. Pero sa isang banda, pagtandaan nyo pala, masama pala yun. Kaya karamihan ng mga basketball player, halimbawa, sa edad ng mga 20, 30, hanggang 40, hanggang kay Jaworski. Hanggang ilang taon na ba si Jaworski bago nagretiro? Halos magsi-50 na yata, no? So, ngayon ho, sumasakit ang tuhod niyan. Maaring hindi niya sasabihin, syempre. Pero mga daliri, makikita mo, dahil sa trauma, dahil sa kakahampas. Pag inaagaw yung bola, hinahampas minsan natatamaan yung daliri. Nagkakaroon po ng osteoarthritis, dulot po ng trauma. So, sana po, yung mga nakikinig, ngayon po, naintindihan nyo na iba po ang osteoarthritis, iba rin po ang rheumatism, rheuma at arthritis. Sa ating pagbabalik, babasahin po natin ang liham na nagmula pa ho sa Bohol. At may isang liham ako natanggap, nakakatuwa itong balitang to Abay, nauna pa yung tao pumunta sa clinic bago dumating yung sulat. So, hinang-carry na lang niya. So, ito'y galing naman sa Batangas, no? Babasahin ko rin mamaya itong letter na to na nanggaling po kay Tatay Francisco Bautista ng Mabini, Batangas, no? November 7 yung kanyang date doon sa liham niya, hinan-carry na lang niya. Mas mabilis yata yung pumunta na lang siya ng clinic at nagkita na kami nung isang araw, no? At ako'y natutuwa na siya isang taga-ibang bansa na naniraan sa ibang bansa, pero sabi niya nga, mas gusto niya raw sa Pilipinas, kaya bumalik ng Pilipinas at dito nagretiro. So sa ating pagbabalik,